The Forgotten Chef King. Kabanata 29. Napakasimple lang, gagawa tayo ng lutong bahay na scrambled egg. Ikinumpas ni Marcus Ashford ang kanyang kamay at naglakad papunta sa kusina. Hindi agad nakapag-react sina Edwin Harper at Sophie Bridgeton. Makalipas ang ilang sandali, saka lamang sila napabulalas. Scrambled egg. Oo, simpleng lutong bahay na scrambled egg, nakangiting sagot ni Marcus Ashford. Sa sandaling iyon, narinig ni na Derek Bell at ng ilang costumer na magsisilbing hurado ang sinabi ni Marcus. Nang mapagtanto nilang ang ihahambing nito sa napakahusay na jadeite pearl ni Derek ay isang ordinaryong scrambled egg, agad na sumama ang mukha ni Derek. Anong klaseng biro ito? Malamig niyang sabi. Paano may kukumpara ang scrambled egg sa pinakamahusay kong jadeite pearl? Isa itong insulto sa aking putahe. Hehe. Nakarating na si Marcus sa pintuan ng kusina. Lumingon siya at nakangiting tumingin kay Derek. Sumang-ayon ka sa patimpalak. Kung ano ang lulutuin ko ay wala ka ng pakialam. Sinasabi mong insulto sa putahe mo ang scrambled egg. Hintayin mong matapos ko muna ito bago ka magsalita. Napakibot ang mukha ni Derek Bell. Sa tono ni Marcus, tila hindi lamang ito basta gagawa ng scrambled egg, tila lubos pa itong kumpiyansa na matatalo nito ang kanyang jadeite pearl. Mahigpit niyang kinuyam ang kamao at nanlalamig na ngumiti. Master Edwin, kung matalo kayo mamaya, hindi ka ba magsasalita ng kung ano-ano? Bagamat nagtataka rin si Edwin Harper sa balak ni Marcus, pinili niyang magtiwala rito. Natural na hindi ako magsasalita ng walang kabuluhan, matatag niyang sagot. Ngunit umaasa akong hindi rin uurong si Master Derek kapag siya ang natalo. Matatalo. Mapanuyang ngumiti si Derek na para bang may narinig na napakagandang biro. Matatalo ako sa simpleng scrambled egg. Master Edwin, isa kang 5-star chef, pero napakabata pa rin ng pag-iisip mo. Mukhang masyado pala kitang pinapahalagahan noon. Bahagyang sumimangot si Edwin ngunit hindi na siya nakipagtalo. Sumunod na lamang siya sa kusina. Sa loob-loob niya, kapag natalo si Derek mamaya, matututo rin ito ng leksyon. Ngunit mas gusto niyang malaman kung paano gagawing katapat ng kanyang master ang isang simpleng scrambled egg laban sa jadeite pearl. Master, may nakatagong sikreto ba ang scrambled egg na gagawin ninyo? Masayang tanong ni Sophie Bridgeton. Anong sikreto? Karaniwang scrambled egg lang ito, nakangiting sagot ni Marcus. Kumuha siya ng mangkok, binasag ang 2 itlog at nilagyan ng kaunting asin bago ito hinalo gamit ang chopsticks. Nanlaki ang mga mata ni Sophie. Master, kahit ako ay marunong gumawa ng scrambled egg. Hindi ba't kinain ninyo pa nga ang ginawa ko noong isang araw at sinabing masarap? Napakamot si Marcus. Sa totoo lang, nahihiya lang akong sabihin sa iyo noon. Sunog ang scrambled egg mo, hindi pa malambot at nakalimutan mo pang lagyan ng asin. Dahil unang beses mong magluto, sinabi naming masarap para hindi ka masaktan. Pagbalik namin sa kusina, itinapon agad ni Sai ang ginawa mong scrambled egg. Natulala si Sophie. Okay lang, yan. Hindi madaling matutong magluto. Unti-unti lang, natatawang pag-alo ni Edwin. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marcus. Master, sinasabi ninyo noon na habang mas simple ang isang putahe, mas makikita ang tunay na kakayahan ng chef. Iyon ba ang dahilan kung bakit scrambled egg ang napili ninyo? Oo, nakangiting tango ni Marcus. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sophie. Sophie, mula nang maging kasamahan kita ay hindi pa kita natuturuan ng maayos. Simula ngayon, ito ang una mong pag-aaralan. Agad namang sumigla si Sophie. Opo, Master. Patuloy na hinahalo ni Marcus ang itlog habang nagpapaliwanag. Ang sikreto ng scrambled egg ay nasa 4 na bagay, malambot, mabango, makinis, at sariwa. Una ay ang pagiging malambot. Kailangang mapasukan ng hangin ang itlog habang hinahalo kaya hindi sapat na paghaluin lang ang pula at puti ng itlog. Kailangan itong haluin hanggang magkaroon ng maliliit na bula. Sa puntong iyon, pantay at malapot na ang pinaghalong itlog. May maliliit na bula pa sa ibabaw nito. Palihim na tumanggo sina Edwin at Sophie. Sunod ay ang bango. Napakahalaga ng dami ng mantika. Kapag kulang ito, hindi lubos na lalabas ang lasa ng itlog. Kapag sobra naman, magiging mamantika at mababawasan ang sarap. Master, gaano karaming mantika ang tama? Tanong ni Sophie. Ngumiti si Marcus at sumalok ng isang malaking sandok ng mantika sa kawali. Nagulat si Sophie. Master, hindi ba sobra iyan? Hindi sumagot si Marcus. Matapos painitin ang mantika, inikat niya ang kawali upang mabalutan ng mantika ang buong gilid nito, sa kanya ibinuhos muli ang sobrang mantika. Ah, ganito pala iyon. Bulalas ni Sophie. Manipis na patong lang pala ang kailangan.
Tama. Ang pinakamahirap ay kung paano magiging makinis at malambot ang scrambled egg. Mahalaga rito ang tamang init ng mantika. Kapag sobrang init, masusunog ito. Kapag kulang naman, didaikit ito sa kawali. Kailangan ding mabilis na ibuhos ang itlog upang pantay-pantay na dumaikit sa buong gilid ng kawali. Habang nagsasalita, mabilis niyang ibinuhos ang itlog sa apat na gilid ng kawali. Triple S. Umalangaw-ngaw ang tunog ng mantika at itlog na nagsanib. Halos kasabay nito, agad niyang iniangat ang kawali at inilagay ang nilutong scrambled egg sa plato. Master, parang hindi pa ito luto. May bahagi pang ang likido, nagtatakang sabi ni Sophie. Tama. Gagamitin natin ang natitirang init para tuluyang maluto ang itlog, nakangiting sagot ni Marquez. Habang nagsasalita siya, unti-unting tumigas ang natitirang likidong bahagi. Ito ang tunay na sikreto ng scrambled egg, malambot, mabango, makinis at sariwa. Namanghang sabi ni Sophie, hindi ko akalaing napakarami palang detalye sa simpleng scrambled egg. Oo. Malalim din ang kaalaman sa isang simpleng putahe, nakangiting tugon ni Marquez. Pagkatapos ay kinuha niya ang plato at lumabas ng kusina. Sa oras na iyon, nabawasan ang kaba ni Sophie at Edwin. Sa tingin nila, kumpara sa scrambled egg ni Marquez, ang jadeite pearl ni Derek Bell ay tila naging ordinaryo. Nang dalhin ni Marquez ang scrambled egg palabas, napalingon ang lahat ng customer. Sinulyapan ni Derek Bell ang plato at malamig na sumanghal. May bakas ng labis na paghamak sa kanyang mukha. Inilapag ni Marquez ang scrambled egg sa tabi ng jadeite pearl at ngumiti. Pakitikman po. Ang 7 customer na nagsisilbing hurado ay hindi na makapaghintay. Agad nilang kinuha ang chopsticks at piniling tikman muna ang jadeite pearl. Tutal, napakarangya ng itsura nito, samantalang karaniwan lamang ang scrambled egg. Pagkatapos tikman, agad silang napahanga. Napakasarap. Karapat-dapat ngang maging signature dish ng malaking restaurant. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong matikman ito. Tunay ngang napakasarap. Sunod-sunod ang kanilang papuri. Ngumiti si Derek Bell ngunit lihim na nanlait sa kanyang isipan. Mga ignorante. Ang alam lang ay sabihing masarap. Hindi man lang nila nauunawaan ang tunay na kagandahan ng putahe ko. Ngunit sapat na iyon para talunin ang simpleng scrambled egg na iyan. Matapos ubusin ng 7 hurado ang 12 pula ng itlog sa jadeite pearl, sa kanila naisip ang tikman ng scrambled egg ni Marquez. Isa-isang kumuha sila ng gininto ang piraso at isinubo. Sa sandaling iyon, hindi mapigilan ni Edwin Harper na pagpawisan sa kaba. Si Sophie naman ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Marquez, dahilan upang mapanghiwi ito sa sakit. At nang may subo ng 7 hurado ang scrambled egg. Hindi tulad ng matinding reaksyon nila sa jadeite pearl, naging kakaibang tahimik ang kanilang mga mukha. Ngunit, may kakaibang pagdududa at pagtataka na unti-unting lumitaw sa kanilang mga ekspresyon. Matapos malasahan ng 7 hurado ang scrambled eggs ni Marcus Ashford, tuluyang nagbago ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ibang-iba ito sa ipinakita nilang reaksyon matapos tikman ang pinakamahusay na jadeite pearl ni Derek Bell. Sa halip na kasiyahan, isang uri ng pagkalito ang unti-unting namuo sa kanilang mga mata. Bakit? Dahil hindi sila makapaniwalang ang katatapos lamang nilang kainin ay simpleng scrambled eggs. Hindi iyon ang tamang salita. Pamilyar na pamilyar sila sa lasa ng itlog. Matapos higpitin ang paggamit ng karne, naging pangkaraniwang pagkain na sa maraming tahanan ang itlog. Ilang ulit na rin silang gumawa at kumain ng scrambled egg sa sarili nilang mga kusina. Pareho ang sangkap. Pareho ang pangalan. Ngunit bakit? Bakit ang simpleng scrambled eggs na ito ay tila nasa ibang antas? Malambot, mabango, makrema, napakalasutla. At sa bawat kagat, tila natutunaw ito sa bibig habang pinupuno ang kanilang mga pandaman ng hindi maipaliwanag na sarap. Hindi na napigilan ng ilang hurado ang kanilang sarili. Halos agawan nilang sinimo ang plato, hanggang sa walang kahit isang piraso ng itlog ang natira. Hindi sila mga eksperto na kayang magbigay ng malalim na pagsusuri tulad ni Sian Bridgeton. Ngunit bilang mga ordinaryong tao na halos araw-araw kumakain ng itlog, mas nararamdaman nila ang pagkakaiba. At doon nila lubusang naunawaan na ang isang ordinaryong scrambled egg ay maaari palang umabot sa ganitong antas ng kasakdalan. Ang pagkalito sa kanilang mga mukha ay napalitan ng matinding pagkamangha. Parang ngayon lang nila tunay na nakilala ang simpleng pagkaing matagal na nilang kinakain. Nang makita ni Derek Bell ang mga huradong halos magunahan sa pagkain ng scrambled eggs ni Marquez, hindi niya napigil ang mapakunot ang noo. Tumayo siya at malamig na nagsalita. Ngayon na natikman ninyo ang 2 putahe, sabihin ninyo sa akin. Alin ang mas masarap?
Umaasa akong magiging patas kayo. Nakasalalay dito ang dangal ng isang 5-star chef. Natural na magiging patas kami, sagot ng isang nasa katanghaliang gulang na hurado. Master Derek, hindi maikakailang kahanga-hanga ang iyong jadeite pearl. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakatikim ng ganoong klaseng putahe. Biglang ngumiti si Derek Bell. Ngunit bago pa tuluyang lumawak ang kanyang ngiti. Ngunit, agad nagbago ang kanyang mukha. Ngunit ano? Tanong niya na may halong kaba. Huminga ng malalim ang hurado bago nagsalita. Ngunit ang simpleng scrambled eggs ni Master Marquez. Lubusan akong gin-icing. Binago nito ang pananaw ko sa isang pangkaraniwang putahe. Ipinakita nito na kahit gaano kasimple ang pagkain, maaari pa rin itong maging obra maestra. Kaya para sa akin, mas magaling ang niluto ni Master Marquez. Boom! Parang tinamaan ng kidlat si Derek Bell. Ano? Mas masarap ang scrambled eggs. Paano nangyari iyon? Paano magiging mas mababa ang aking jadeite pearl sa simpleng itlog? Galit na galit ang kanyang tinig. Ngunit agad siyang sinagot ng hurado. Master Derek, ikaw ang pumili sa amin bilang mga hurado. At naniniwala akong patas ang aking paghusga. Kaya sana'y igalang mo rin ang aking desisyon. Namutla ang mukha ni Derek Bell. Malamig siyang sumanghal at tumingin sa susunod na hurado. At ikaw? Walang duda. Mas masarap ang scrambled eggs ni Boss Marquez. Ang sumagot ay isang matandang nasa 60 taong gulang. Ang jadeite pearl mo ay tunay na marangya. Ngunit ang puti ng itlog ay itinapon lamang. Sayang iyon. Samantalang ang scrambled eggs ni Marquez ay simple ngunit perpekto. Iyan ang tunay na pinakamahusay na putahe. Ikaw. Nanginginig na saad ni Derek Bell. Ngunit hindi pa man siya makapagsalita. Ako rin. Si Master Marquez ang pipiliin ko. Pareho tayo. Mas masarap ang scrambled eggs. Sumasang-ayon ako. Isa-isa, sunod-sunod na nagsalita ang natitirang mga hurado. 7 boto. Lahat. Walang ni isa mang bumoto para kay Derek Bell. 7 laban sa 0. Ganap na panalo. Sa sandaling iyon, namula ang mukha ni Derek Bell sa sobrang galit. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Hindi dahil natalo siya. Kundi dahil sa kanyang isipan, naniniwala siyang ang 7 huradong ito ay pawang mga mangmang lamang. Hindi nila alam kung ano ang tunay na masarap. Hindi sila karapat-dapat na malasahan ang kanyang jadeite pearl. Sa gitna ng kanyang galit, biglang narinig ang mahinang boses ni Marcus Ashford. Master Derek. Sa tingin ko, malinaw na ang resulta. May iba ka pa bang gustong sabihin? Malamig na tumingin si Derek Bell. Hindi patas ang laban. Mga ordinaryong tao lamang sila. Wala silang alam sa tunay na pagkain. Kaya walang halaga ang laban na ito. Agad na nagdilim ang mga mukha ng 7 hurado. Pati ang mga customer na nanunood ay tumayo. Lahat sila ay nakatingin kay Derek Bell nang may galit. Biglang nakaramdam ng takot si Derek. Ngunit pilit siyang nagmatigas. Bakit? Maghahaman ba kayo ng gulo? Mga barbaro. Paano magiging karapat-dapat ang mga taong tulad ninyo na malasahan ang aking mga putahe? Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang kamay ang marahang dumapo sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Marcus Ashford na nakangiti. Master Derek. Bilang isang 5-star chef ng Rosewood Hotel. Huwag mong sabihing balak mong hindi to pa rin ang ating kasunduan. Biglang nanigas si Derek Bell. Para bang may bamara sa kanyang lalamunan. Hindi siya makapagsalita. Maya-maya, hirap na hirap niyang sinabi. Hindi ko sinasabing hindi ko tutuperan. Pakiramdam ko lang ay hindi patas. Ngumisi si Marquez. Ang mga chef ay hindi lamang nagluluto para maging masarap. Kailangan din nilang maunawaan ang mga taong kakain. Ikaw mismo ang pumili sa mga hurado. At ngayong hindi nila nagustuhan ang putahe mo, sasabihin mong hindi patas. Master Derek. Hindi ganoon ang kompetisyon. Parang sinampal ng malakas si Derek Bell. Butil-butil ang pawi sa kanyang makintab na kalbo. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahihiyan. Dahan-dahan siyang yumoko. Namumula ang kanyang mukha. Aminado akong natalo ako. Samantala, lalong umiinit ang panahon, hudyat na tuluyan nang dumating ang tag-init. Matapos maipasa ni Cassandra Royce at Cyril Clark ang kanilang huling pagsusulit, opisyal nang nagsimula ang kanilang bakasyon. Kasabay nito ang pinakahihintay na 5-star chef competition sa Hainan. Para kay Edwin Harper, seryosong kompetisyon iyon. Ngunit para kina Marcus Ashford, Sophie Bridgeton, Cassandra, at Cyril, isa rin itong pagkakataong magbakasyon at magsaya. Bago umalis, dumaan muna sina Marcus at Cassandra sa bahay ng dalaga.
Tahimik ngunit mabigat ang boses ni Caroline Portman habang nakatingin kay Marquez. Ipinagkakatiwala ko sa'yo si Cassie. Ingatan mo siya. At huwag mo siyang sasaktan. Agad namang tumango si Marquez. Makakaasa po kayo, auntie. Ngunit lalo pang namula si Cassandra nang idagdag ng kanyang ina. At magkaiba kayo ng kwarto. Halos mawala ng mukha si Marquez habang nagmamadaling sumang-ayon dahilan upang mapatalim ang tingin ni Cassandra sa kanya. Pagkalabas nila ng bahay, saka lamang napansin ni Cassandra na naiwan niya ang kanyang bagahe. Bumalik si Marquez upang kunin ito. Ngunit natigilan siya. Ang eleganteng si Caroline, na kanina'y napakaseryoso, ay ngayoy abalang-abala sa pagkain ng pasalubong na candy at preserves na ibinigay niya. Nagkatinginan sila. Dahan daw ang itinago ng ginang ang kahon at nagkunwaring walang nangyari. May kailangan ka pa ba? Malamig nitong tanong. Pigil na pigil ang tawa ni Marquez. Auntie, may pine nuts pa po sa labi ninyo. Sandaling naniga si Caroline habang mabilis namang tumakas si Marquez dala ang bagahe. Pagdating sa paliparan, nadatnan nila sina Sophie, Edwin, Jenny, at ang makulit na si Cyril. Habang naghihintay ng boarding, napansin ni Marquez na abala si Cyril sa pakikipag-chat gamit ang tablet. Sino ang kausap mo? Tanong niya. May pagmamalaking ngumiti ang bata. Boyfriend ko. Parang tumigil ang mundo. Ano? Sabay-sabay na sigaw ni na Marquez, Cassandra, Sophie, at Edwin. Mas lalo silang nabigla nang sabihin ni Cyril na tagahinan ang lalaki at balak pa raw nilang magkita. Natarante si Marquez at pilit inaagaw ang tablet. Hindi pwede yan. Ipakita mo nga kung sino yan. Ngunit mahigpit itong niyakap ni Cyril. Secret. Hindi na nila ito napag-usapan pa dahil oras na ng boarding. Lingid sa kanilang lahat, bago sumakay ng eroplano ay nakapagpadala si Cyril ng selfie sa kanyang kachat. Sa kasamaang palad, aksidenteng naisama sa litrato ang napakagandang mukha ni Jenny. Nang makita iyon ng lalaki sa kabilang panig ng chat, nanlaki ang kanyang mga mata. Napakagandang babae. Bulong niya habang hindi maalis ang tingin sa larawan. Hindi niya napansing si Jenny ang kanyang tinitingnan, hindi ang batang si Cyril na kanyang kachat. Isang mapanganib na balak ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Darating sila ngayon sa Hainan. Hahanapin ko siya. Kapag nakita ko siya, hindi ko na siya pakakawalan. Samantala, walang kaalam-alam ang grupo habang masayang lumilipad patungong Hainan. Hindi nila alam na may isang taong naghihintay sa kanilang pagdating, at maaaring iyon ang simula ng isang panganib na hindi nila inaasahan. Halos 4 na oras ang naging biyahe ng eroplano mula sa Camden City patungong Sanya, Hainan. Noong una, hindi maitago ni Cyril Clark ang kanyang pananibik. Unang beses niyang sumakay ng eroplano kaya halos hindi siya mapakali sa kasisilip sa bintana at sa walang tigil na pagtatanong. Ngunit nang maglaon, napalitan ng antok ang kanyang kasabikan. Unti-unti siyang napapikit hanggang sa tuluyang makatulog habang nakasandal sa katawan ni Edwin Harper. Maging si Cassandra Royce ay hindi rin nakaligtas sa antok. Dahan daw ang pumikit ang kanyang mga mata at hindi niya namalayang nakasandal na pala siya sa balikat ni Marcus Ashford. Tahimik namang kumuha si Jenny Clark ng isang aklat mula sa kanyang bagahe at buong katahimikang nagbasa. Si Sophie Bridgeton ay abala sa paghalungkat ng isang magazine, samantalang si Edwin Harper ay nakapikit lamang, pinapahinga ang isip habang paulit-ulit na binubuo sa kanyang isipan ang mga race ipeng gagamitin niya sa nalalapit na kompetisyon sa pagluluto. Sa loob ng eroplano, tila mabagal ang pag-usad ng oras. Maya-maya pa'y marahang lumapag ang kanilang sinasakyang eroplano sa paliparan ng Sanya, Hainan. Hindi nakapagtataka na dito ginanap ang prestihiyosong paligsahan sa pagluluto. Isa itong malinaw na patunay kung gaano kataas ang pagpapahalaga ng panahong ito sa sining ng pagkain at culinary arts. 2:00 na ng hapon. Sa loob ng arrival lobby ng Sanya Airport, walang humpay ang paglabas ng mga pasaherong bagong dating mula sa iba't ibang lungsod. Sa gitna ng naghihintay ang mga tao, isang binata ang hindi mapakali. Paulit-ulit niyang sinusuyod ng tingin ang bawat mukha ng mga lumalabas sa terminal, halatang sabik na makita ang taong hinihintay. Siya ang tinatawag na boyfriend ni Cyril Clark, o mas tamang sabihin, ang lalaking nakilala niya sa internet. Maingat itong nagbihis ng elegante at makisig, na para bang nais niyang mag-iwan ng perpektong unang impresyon sa babaeng matagal niyang nakausap online. Sa kanyang mga kamay ay mahigpit na hawak ang isang malaking palumpon ng pulang rosas. Nang mapansin niya ang grupo ni na Marcus Ashford, agad na tumigil ang kanyang paningin kay Jenny Clark. Nagmadali siyang ilabas ang kanyang cellphone at ikinumpara ang larawang nasa screen sa mga taong papalapit. Ilang sandali pa'y ngumiti siya. Siya nga. Bagamat tila mas bata ito kaysa sa inaasahan niya, wala siyang pagdududa.
Maganda. At higit sa lahat, napaka-cute. Hindi niya alam na ang larawang matagal niyang tinititigan ay hindi pala ang taong inaakala niyang kachat niya. Mula kay Jenny Clark, dahan-daang lumipat ang tingin ng lalaki sa katabi nitong si Sophie Bridgeton. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mahahaba at mapuputing mga binti. Isang napakagandang mukha na halos walang maipintas. At isang alindog na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Sa isang iglap tila lalo siyang nabuhayan. Isang mapang-akit at bahagyang bastos ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Agad siyang lumapit sa grupo, halatang sabik na sabik silang makaharap. Samantala, hindi pa rin nagigising si Cyril Clark nang makababa sila ng eroplano. Kaya naman walang pag-aalinlangang binuhat siya ni Edwin Harper hanggang sa arrival hall. Unang beses ding nakarating sa hinan nina Jenny Clark at Cassandra Royce. Habang naglalakad ay hindi nila mapigil ang lominga sa paligid, namamangha sa bagong tanawing bumungad sa kanila. Si Sophie Bridgeton naman ay nanatiling kalmado, bagaman mababakas pa rin sa kanyang mga labi ang isang banayad ng ngiting puno ng pananabik. Sa kanilang lahat, si Marcus Ashford ang unang nakapansin sa lalaking mabilis na papalapit. Tinatayang nasa 25 o 26 na taong gulang ito. Karaniwan lamang ang itsura, ngunit kapansin-pansin ang malaking palumpo ng rosas na hawak nito. Higit sa lahat, malinaw na sila ang pakay ng lalaki. Bahagyang kumunat ang noo ni Marcus. Mabilis niyang sinulyapan ang paligid. Wala namang ibang grupong maaaring puntahan ng estranghero. Kung ganoon, sila nga ang sadya nito. Hindi pa man nawawala ang kanyang pagdududa ay tuluyan ng huminto ang lalaki sa kanilang harapan. Diretso itong tumapat kay Jenny Clark. Hello. Kanina pa kita hinihintay. Malawak ang ngiti nito habang nagsasalita. Napatitig lamang si Jenny, halatang hindi alam kung paano tutugon. Jenny, kilala mo ba siya? Nagtatakang tanong ni Sophie Bridgeton. Lalong namutla si Jenny. Baka sa kanyang mukha ang pagtataka, kasabay ng bahagyang takot. Agad siyang umurong at nagtago sa likuran ni Marcus Ashford bago marahang umiling. Hindi ko siya kilala. Ako si Elijah West. Nagmamadaling pakilala ng lalaki. Ngunit tila may naalala siya kaya agad niyang idinagdag. Mas kilala ako online bilang Gluttonous Prince. Gluttonous Prince. Nagkatinginan sina Marcus at ang iba pa. Wala ni isa sa kanila ang nakarinig na ng pangalang iyon. Samantala, mahigpit nang napakapit si Jenny sa laylayan ng damit ni Marcus. Bigla niyang naalala ang tato ng paru-paro sa kanyang katawan. Hindi niya namalayang ikinonekta agad ang lalaking nasa harapan nila sa misteryosong organisasyong matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan. Naramdaman ni Marcus ang panginginig ni Jenny. Sa isang hakbang ay hamarang siya sa pagitan nito at ni Elijah West. Lumamig ang kanyang ekspresyon. Pasensya na, malamig niyang sabi, pero hindi ka namin kilala. Sino ba kayo? Biglang tumigas ang mukha ni Elijah. Ako ang kachat ni Margaret Johnson. Magkasundo kaming mag-uusap online at siya mismo ang nagsabing susunduin ko siya rito sa airport. Halatang nauubos na ang kanyang pasensya, at naging mas malamig ang tono ng kanyang boses. Margaret Johnson. Bahagyang natigilan si Marcus. Pamilyar ang pangalang iyon. Iyon ang pangalang inimbento ni Cyril Clark nang gumawa ito ng online account. Dahil dito, hindi niya napigil ang lumingon kay Jenny. Saglit na pumasok sa isip niya ang isang posibilidad. Huwag mong sabihin. Mahilig kang makipag-chat online. Umiling si Jenny Clark. Hindi ako kailanman nakipag-chat online. Paanong hindi? Halatang natarante si Elijah West. Bigla siyang may naalala at nagmamadaling inilabas ang kanyang cellphone. Tingnan mo. Hindi ba't ikaw mismo ang nagpadala ng larawang ito habang sumasakay kayo ng eroplano? Lumapit sina Marcus Ashford, Edwin Harper, Cassandra Royce, at Sophie Bridgeton upang silipin ang larawan sa screen. Isang tingin pa lamang ay agad na nilang naunawaan ang nangyari. Malaking bahagi ng litrato ang mukha ni Sophie Bridgeton, habang si Jenny ay bahagya lamang na nakalingon sa gilid. Ngunit ang tunay na pakay ng kuha ay hindi pala si Jenny, kundi ang munting si Cyril Clark. Sabay-sabay nilang ibinaling ang tingin kay Cyril, na mahimbing pa ring natutulog sa mga bisig ni Edwin Harper. Marahang tinapik ni Edwin ang likod ng bata. Say! Gising na! Ma'am! Mahinang ungol ang isinagot ni Cyril habang dahan-daang namumulat ang kanyang mga mata. Maingat siyang ibinaba ni Edwin sa sahig. Paglingon niya sa paligid at mapansing nasa ibang lugar na sila, bigla siyang natuwa. Kuya! Dumating na ba tayo? Lumapit si Marcus at napailing habang hinihimas ang ulo ng bata. Cyril! Nandito na ang boyfriend mo. Sinundo ka.
Sa totoo lang, kahit si Marcus ay hindi alam kung matatawa ba siya o maiinis habang binibigkas ang mga salitang iyon. Ano? Saglit na natigilan si Cyril. Pagkatapos ay tila may naalala siya. Mabilis niyang nilaybot ng tingin ang paligid hanggang sa makita si Elijah West. Agad na sumili ang isang napakaliwanag ng ngiti sa kanyang mukha. Samantalang si Elijah, natigilan. Dahan-dahan niyang ibinalik ang tingin sa larawang nasa cellphone, saka muling tumingin sa kalahating mukhang nakuhanan ni Cyril sa larawan. Unti-unting nagtagpo ang lahat ng piraso ng palaisipan. Biglang nanlumo ang kanyang kalooban. Sa nakalipas na ilang araw, buong akala niya ay isang dalagang mahinhin at inosente ang kanyang kachat. Totoo, minsan ay parang bata itong sumagot, ngunit inisip niyang bahagi lamang iyon ng pagiging cute. Hindi niya inasahang. Isa pala talaga itong 7 taong gulang na bata. Nag-cross ng mga braso si Cyril at matalim siyang tiningnan. Nasaan ang ipinangako mong snacks? Napakurap si Elijah. Ako. Nakalimutan ko. Sino ba naman kasi ang mag-aakalang seryoso ang kahilingan ng kachat niyang magdala ng sandamakmak na merienda? Akala niya'y biro lamang iyon. Lalo pang sumimangot si Cyril. Wala kang sincerity. Pinaikot niya ang ulo sa kabilang direksyon. Ayaw ko na sayo. Break na tayo. Hindi pa man nagsisimula ang kanilang relasyon sa totoong buhay. Nakipaghiwalay na agad ang bata. Hindi napigilan ni Marcus ang mapelang. Sa isang banda, parang naaawa na rin siya kay Elijah. Isang matandang lalaki ang naloko at napaglaruan ng isang 7 taong gulang na bata. Lumapit siya rito at bahagyang ngumiti. Pasensya na. Medyo makulit talaga ang bata sa bahay. Napagtripan ka lang niya. Sa isip ni Marcus, sapat na iyon. Kung tutuusin, kasalanan din ng lalaking ito kung bakit siya naloko ng isang bata. Tumalikod na siya at inudyukan ang lahat na umalis. Ngunit bago pa sila makalayo, biglang hinawakan ni Elijah ang kanyang balikat. Ganoon na lang ba yun? Malamig ang kanyang tinig. Pinaghintay ninyo ako rito ng mahigit 3 oras, tapos basta na lang kayo aalis. Marahang inalis ni Marcus ang kamay nito sa kanyang balikat. Brad, kalmado niyang sagot, online chat yan. Maraming gumagamit ng peking pangalan at impormasyon. Hindi mo ba naisip na baka niloloko ka lang? Isang 7 taong gulang na bata ang nagpaniwala sa'yo. Namula ang mukha ni Elijah. Hindi na dahil sa hiya, kundi sa matinding galit. Wala akong pakialam. Dahil sa inyo kaya ako narito. Hindi pwedeng basta na lang matapos ito. Kailangan ninyo akong bayaran. Lumamig ang mga mata ni Marcus. Bayaran? Paano mo gustong mabayaran? Ngumisi si Elijah. Una niyang sinulyapan si Jenny, ngunit agad ding napako ang tingin niya kay Sophie Bridgeton. Ang mahabang bias nito, ang simpleng suot na lalo lamang nagbigay diin sa hubog ng kanyang katawan, at ang pambihirang kagandahan nito ay sapat upang mawala ang matinong pag-iisip ng sinumang lalaki. Hindi ba may restaurant din ang pamilya ninyo? Ngumiti siya ng makahulugan. Nagkataon namang kilala rin ang restaurant ng pamilya namin rito. Sumama ka na lang sa akin. Maaari ko pa kayong ipag-ayos ng matutuluyan sa mga susunod na araw. Magalang ang tono, ngunit kitang-kita ang nakatagong motibo sa kanyang mga mata. Salamat, malamig na tugon ni Marcus, pero may sarili na kaming plano. Kung ganoon, kayo na ang bahala sa inyo. Itinuro niya si Sophie. Siya na lang ang sasama sa akin. Sa tingin niya, madaling takutin ang grupong ito. Si Edwin ay mukhang mabait at walang kalaban-laban. Si Marcus ay isa lamang binatilyo. At ang natitirang kasama nila ay pawang mga babae. Hindi niya alam na ang pinakamapanganib sa kanilang lahat ay ang babaeng ngayon ay kanyang itinuturo. Nagdilim ang mukha ni Sophie Bridgeton. Handa na sana siyang sugurin ang lalaki, ngunit bigla siyang pinigilan ni Marcus. Master! Nagtataka niya itong tiningnan. Akala niya ay pipigilan siya nito. Ngunit bahagyang ngumiti si Marcus. Ang ibig kong sabihin, huwag kang magpigil. Agad na sumili ang masayang ngiti sa mukha ni Sophie. Dahan-dahan siyang naglakad palapit kay Elijah. Samantalang ang lalaki naman ay ngumisi pa. Hindi niya namalayang. Ang bawat hakbang ni Sophie ay papalapit sa kanyang kapahamakan. Sa isang iglap, whoosh! Kumislap ang isang mahabang binti sa ere. Bago pa man makapag-react si Elijah. Bam! Isang napakalakas na sidekick ang dumiretso sa kanyang mukha. Napaatras siya ng ilang hakbang. Nag-iwan ng malinaw na bakas ng sapatos ang suntok ng paa sa kanyang mukha bago siya bumagsak sa isang upuan. Tumagilid ang kanyang ulo. At tuluyang nawala ng malay. Wow! Napapalakpak si Cassandra Royce. Ang galing talaga ni Ate Sophie. Napangiti si Marcus habang sinisilap ang paligid.
Wala namang gaanong nakapansin sa nangyari. Tinapik niya ang balikat ni Sophie. Ganyan ang gusto kong tapang. Kung ganyan ka katapang noon sa cruise ship, hindi sana ako nasugatan. Master, paalala ni Edwin, alis na tayo. Tumango si Marquez. Sabay-sabay silang lumabas ng paliparan. Habang naglalakad, marahan niyang kinatok ang noo ni Cyril. Sai, may natutuhan ka ba ngayon? Tumango ng buong seryoso ang bata. Meron. Napangiti na sana si Marquez. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Cyril ay halos ikatisod nilang lahat. Kapag hahanap ng boyfriend online, siguraduhing tutuperin niya ang pangakong magdadala ng maraming snacks. Ang kuripot niya. Napatigil ang lahat. Mukhang napakahaba pa ng landas ng pagpapalaki sa batang ito. Pagkalabas nila ng airport, nag-usap muna sina Marquez at Edwin. Napagdesisyonan nilang mauna si Edwin sa lugar ng kompetisyon upang tapusin ang registration para sa chef contest. Samantala, si Marquez ang mangginguna kina Sophie, Jenny, Cassandra, at Cyril patungo sa kanilang matutuluyan. Matagal na niyang napili ang kanilang taitirhan, isang kilalang beach resort sa Sanya. Plano niyang umupo ng isang beach house doon bilang kanilang magiging tahanan sa loob ng susunod na isang buwan. Pagkaalis ni Edwin sakay ng taxi, tumawag naman si Marquez ng isa pang sasakyan. Mainit ang simoy ng hangin sa Sanya, Hainan, isang paraisong napapalibutan ng dagat. Dahil bakasyon ang pakay nila, pawang magaang at preskong kasuotan ang suot nina Marquez Ashford, Cassandra Royce, Jenny Clark, at Cyril Clark. Ang kanilang mga pitaka at iba pang mahahalagang gamit ay nakatago sa loob ng malita. Bukod sa nakakatamad hukayin ang mga iyon, hindi rin nila gustong ilagay sa bulsa dahil sa takot na mawala. Ngunit si Sophie Bridgeton, na sanay na sa paglalakbay, ay tila handang-handa. May dala siyang maliit na shoulder bag na sadyang para lamang sa mga mahahalagang gamit. Ibigay nyo na sa akin ang mga cellphone at wallet nyo. Mas ligtas na nasa iisang lugar lang, mahinahon niyang mungkahi. Walang nagatubiling sumunod sina Marquez, Cassandra, at Fang Xiaonan. Alam nilang mapagkakatiwalaan si Sophie. Makalipas ang ilang minuto, sumakay sila sa bus na maghahatid sa kanila sa Tianhai Resort. Tahimik na pinagmasdan ng bawat isa ang napakagandang tanawin sa labas ng bintana. Kumikislap ang bugaw na dagat sa ilalim ng sikat ng araw habang banayad na humahaplos ang maalat na simoy ng hangin sa kanilang mga mukha. Para silang tuluyang nakalaya sa ingay at pagod ng nakaraang mga araw. Pagdating sa resort, agad na bumaba ang grupo. Bilang pinakamatanda, isa-isang sinuri ni Sophie ang lahat. Sigurado ba kayong walang naiwan sa bus? Jenny. Cassie. Kumpleto ba ang gamit nyo? Sai, huwag mong kalilimutan ang carton backpack mo. Isa-isa niyang binuhat ang mga malita, sinigurong walang nawawala bago tuluyang paalisin ang boss. Habang papalayo ang sasakyan, lihim na napangiti si Sophie. Ngayong wala si Edwin Harper. Siya ang pansamantalang leader ng grupo. At sa totoo lang, nagugustuhan niya ang pakiramdam na siya ang nag-aalaga sa lahat. Samantala, halos hindi mapigilan ni Marquez ang excitement niya. Sa dati niyang buhay, halos buong panahon niya ay ginugol sa loob ng kusina. Habang ang iba ay naglalakbay at lumilikha ng masasayang alaala, siya ay nakatali sa kalan, kutsilyo, at sangkaterbang order ng pagkain. Kaya ngayon, hindi niya hahayaang masayang kahit isang segundo. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Cassandra. Tara! Napatingin si Cassandra sa kanilang magkahawak na kamay. Unti-unting namula ang kanyang pisngi. Hindi siya umimik. Hindi rin niya binitiwan ang kamay ni Marquez. At sapat na iyon upang lalo pang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang Tianhai Resort ay mistulang paraiso. May mga marangyang hotel, pribadong dalampasigan, mamahaling villa, iba't ibang water activities, at higit sa lahat. Isang napakahabang food street na puno ng pinakasikat na pagkain sa buong Hainan. Halos kumislap ang mga mata ni Marquez. Maaga pa naman. Nakangiting sabi niya. Bakit hindi muna tayo mag-food trip? Wala ni isa ang tumanggi. Hindi rin kasi nila gaanong nagalaw ang pagkain sa eroplano. At ngayon, sabay-sabay nang nagrereklamo ang kanilang mga sikmura. Pagpasok nila sa food street, sinalubong agad sila ng nakakabaliw na samyo ng iba't ibang putahe. Braised sea cucumber, brown sugar rice cake, sweet and sour noodles, 3 kulay na miao rice, popcorn candy. At hindi lang iyon. May mga restaurant ding naghahain ng 4 na pinakasikat na putahe ng Hainan. Wenchang chicken, Jiaoji duck, hele crab, at Dongshan goat. May sariwang seafood sa bawat sulok. May mga lokal na kainan. May mga dessert shop. At halos bawat tindahan ay may kakaibang amoy na nakakatakam. Napangiti si Sophie.
Dito. Itinuro niya ang isang maliit na tindahan. Subukan niyo ang sweet and sour noodles. Habang naglalakad sila, masigla niyang ipinakilala ang bawat pagkain. Mukhang ordinaryong noodles lang siya, pero malamig ang paghahain nito. Gawa ito sa sweet potato starch, nilalagyan ng brown sugar syrup, rice vinegar, pineapple, carrots, pipino, mani at pickled radish. Hindi nakakaumay. Bawat kagat, may tamis, may asim, may alat. Parang sumasabog ang lasa sa bibig. Huminto siya sa isa pang tindahan. At ito naman ang favorite ko. Brown sugar rice cake. Tuwing Chinese New Year lang daw ito dati kinakain, pero ngayon buong taon na itong binibenta. Malambot, malagkit, at sobrang sarap. Si Lolo hindi mahilig sa matatamis. Pero ako, kahit isang dosina kaya kong ubusin. Napatawa ang lahat. Makalipas ang halos isang oras ng paglalakad. Ang $200 na inilabas ni Marquez ay halos maubos na. Hindi sa mamahalin ang pagkain. Kundi dahil halos bawat tindahan ay gustong subukan ng mga babae. Pare-pareho na silang may hawak na iba't ibang pagkain habang masayang naglalakad. Ngunit, biglang natigilan si Marquez. Para bang may kakaibang humila sa kanyang paningin. Sa dulo ng food street, may isang maliit na restaurant. Luma, tahimik, at halos walang tao. Sa ibabaw ng pintuan ay nakasulat ang 4 na salitang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. HAINANESE Chicken Rice. Chicken Rice. Napahinto rin si Sophie. Sandali. Ilang beses na akong nakapunta rito kasama si Lolo. Pero hindi ko maalalang may restaurant dito. Napakunot ang noo ni Marquez. Sa dati niyang buhay. Isa iyon sa mga pagkaing pinakagusto niyang matikman. Ngunit hindi siya kailanman nagkaroon ng pagkakataon. Mas lalo pang naging palaisipan sa kanya ang pinagmulan nito. Maraming nagsasabing Hainanese ito. May iba namang nagsasabing hindi. Kaya ngayong nasa mismong Hainan siya. Hindi niya kayang palampasin ang pagkakataong ito. Pasok tayo. Pagbukas pa lamang nila ng pinto. Agad silang sinalubong ng kakaibang katahimikan. Bago ang mga mesa. Bago ang pintura. Bago ang counter. Ngunit, manipis na alikabok ang nakapatong sa lahat. Parang, ilang buwan nang walang customer na pumapasok. Sa likod ng counter ay may isang babaeng nasa kalagitnaan ng 20s. Mahimbing ang tulog. Nakasubsob ang mukha sa magkabilang braso. Kahit ang tunog ng pagbukas ng pinto. Hindi niya narinig. Nagkatinginan ang grupo. Bukas ba talaga to? Mahinang bulong ni Sophie. Kahit hindi pa oras ng tanghalian. Hindi normal ang ganitong katahimikan. Parang iniwan na ng mundo ang lugar. Biglang nagsalita si Cassandra. Marquez, sa tingin mo ba, mas masarap ang chicken rice nila kaysa sa luto mo? Napatingin si Marquez sa menu. Ay, sa lang ang nakalagay. Hainanese chicken rice. Iisang putahe. Iisang larawan. Wala nang iba. Hindi pa siya nakakapagdesisyong umalis. Nang biglang. Impyerno ka. Halos mapatalon silang lahat. Biglang nagising ang babae habang pasiga na nagsalita. Ilang segundo ang lumipas bago niya napansing may mga customer pala. Namutla siya. Sorry. Ay, may customer pala. Maupo kayo. Maupo kayo. Namula ang kanyang mukha sa hiya. Mukhang nagsasalita lang pala siya habang nananaginip. Bagamat simpleng-simple ang kanyang pananamit. Hindi maikakailang maganda siya. May bahagyang marka pa ng pagkakasandaw sa kanyang noo. Nag-aalangan mang umupo ang grupo. Nanalo pa rin ang kanilang curiosity. Anong gusto nyo? Masiglang tanong ng babae. Isa lang ang menu namin. Hainanese chicken rice. Kapag hindi nyo natikman to, hindi kumpleto ang pagpunta nyo sa Hainan. Napataas ang kilay ni Sophie. Talaga. Buong buhay ko rito. Ngayon ko lang narinig yan. Napahinto ang babae. Pagkatapos ay ngumiti. Secret recipe kasi ng pamilya namin. Dito lang sa restaurant namin makakatikim ng original. Napaalad kayo. 5. Sige. Hintayin nyo. At dali-dali siyang tumakbo papuntang kusina. Nagkatinginan ang lahat. Original. Sa buong Hainan. Dito lang. Kung totoo iyon. Bakit parang wala namang customer? Napailing si Marquez. Sa dati niyang buhay. Isa ang Hainanese chicken rice sa pinakasikat na pagkain sa buong mundo. Ngunit sa panahong ito, mukhang hindi pa ito kinikilala. Tahimik na nagkomento si Cassandra. Mag-isa lang yata siyang nagtatrabaho rito. Tumango si Sophie. Siya ang cashier. Siya rin ang cook. Siya pa ang server. Napabuntong hininga si Sophie. Medyo naiinggit ako.
Napatingin si Marquez. Huwag kang mainggit. Maawa ka. Napatawa ang lahat. Lumipas ang mahigit 30 minuto. Mula sa kusina ay sumangaw ang nakakagutom na amoy ng bagong lutong manok at kanin. Unti-unting napalitan ng pananabik ang kanilang pagdududa. Ilang sandali pa. Lumabas ang babae habang maingat na bitbit ang isang malaking tray. Sa gitna nito ay isang buong platitong hiniwang manok. May kintab ang balat. May bahagyang gintong kulay. May 5 mangkok ng kaning kulay ginto. At iba't ibang sausawan. Isa-isang inilapag ng babae ang bawat mangkok. Ngumiti siya. Chicken soup sana ang kasama nito. Kaso hindi pa tapos kumulo. Pakisensya na. Enjoy po. Tahimik ang lahat. Walang gumalaw. Napakunot noo ang babae. May problema ba? Napakamot sa ulo si Marquez. Ate, may nakalimutan po kayo. Ano? Chopsticks. Namilog ang mga mata ng babae. Ay nako. Oo nga pala. Mabilis siyang tumakbo pabalik ng kusina. Hindi napigilan ni Cassandra ang mapatawa. Sophie, mas mababa pa yata ang service standard niya kaysa sayo. Natahimik si Sophie. Hoy! Pagbalik ng babae dala ang 5 pares ng chopsticks. Tahimik na kumuha si Marquez ng isang hiwa ng manok. Hindi ito katulad ng chicken rice na alam niya. Mas mapatla. Mas may kintab. Mas sariwa ang itsura. May kakaibang teknik ba itong ginamit? Ito na kaya ang lihim na matagal niyang hinahanap. Dahan-dahan niyang isinubo ang unang kagat. 1, 2, 3 nguya. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Tumigas ang kanyang ekspresyon. Lumamig ang kanyang mga mata. At sa loob lamang ng isang iglap. Parang huminto ang oras. Hilaw. Hilaw ang manok. Tahimik ang buong restoran. Ngunit sa katahimikang iyon, may isang bagyong nagsisimulang bumuo. At walang sino man ang nakakaalam na ang simpleng pagkaing nasa harapan nila ang magiging simula ng isang pangyayaring babago sa kapalaran ng lahat.